Affordable pero perfect scent for summer. Basta mga brad, it's me Eric. Welcome back sa Pocket Sense PH kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. Sa video nga na to, pag-uusapan natin Pandora Scents Amorist. So, pag-uusapan natin yung note breakdown, scent profile, wearability, age suitability. Ikukumpara ko rin siya dun sa pinagayahan, dun sa OG na ginagaya na. Simulan na natin. So for the note breakdown, ang top note niya ay Sicilian Mandarin, middle notes, watery notes at neroli. Base notes, olibanum at Indonesian patchouli leaf. So, yung initial spray niya, makukuha mo kagad yung kung anong nakalista sa top note niya, yung Sicilian Mandarin. So, siguro dito, pwede natin ikumpara dun sa orange, yung Pongkan. Brand ba yung Pongkan ng orange? O basta yung orange na prutas. Pero siguro para mas specific, kasi may mga orange na matamis, na ang fruity, ang juicy. Dito, yung amoy na nakukuha ko sa top note or sa initial spray, nandun sa mas mapait na side, bitter. So, ewan ko kung naka-experience na kayo ng ganong klaseng orange, more on the bitter side. Nag-spray nga pala ako sa takip, no? Kaya inaamoy ko dito. Pero nag-spray din naman ako sa wrist. So, yun. Hindi ko sinasabing negative yun na bagay. Kasi karaniwan, di ba, ang opening, ang fruity, ang zesty. So, dito, siguro yun yung medyo na iba. Pero considered pa rin siya as freshy. At to further describe kung ano yung nai-imagine ko kapag naamoy ko yung initial spray niya, reminiscent agad sa tabing dagat. So, ano ibig sabihin ko? Tabing dagat. So, whether umaga, whether tanghali, or whether gabi. Kapag naglakad ka sa tabing dagat, pag kumampas yung hangin, kasabay ng alon, di ba maaamoy mo, tsaka mararamdaman mo na ang presko, yung freshness may kaakibat na medyo salty. Kumbaga salty freshness nga. Kasi nasa tabing dagat ka. Sabihin na nating tanghali, mainit, umampas yung hangin o yung alon, may kasabay na hangin. Ito yung amoy. Ganito yung description ng amoy na na-experience ko sa ganong pagkakataon. May pagka-salty fresh. Ganon. Kumbaga fresh siya pero hindi matamis. Tapos kung fruity man siya, hindi siya juicy. Hindi siya yung normal na sasabihin kong zesty kasi nakasanayan ko talaga kapag zesty. Ano yan more on the brighter side. So hindi ko alam kung yun yung proper term. Pero yun, citrus siya pero on the bitter side. Na para sa akin okay siya. I mean, kung pagpapawisan ako, tingin ko magbe-blend ng maayos yung ganitong amoy. Yung sa amoy ng pawis ko. Hindi siya magiging off-putting, hindi siya magiging pangit sa pang-amoy or masangsang. So yung initial spray, yung amoy ng initial spray, sa akin, hindi ganun katagal naglalast. After a few minutes, lalabas na yung amoy ng middle notes niya, yung watery notes tsaka yung neroli. So, watery notes, nag-a-add ng freshness. Yung neroli, nag-a-add din ng freshness. More on the greener side. Paunti-unti, palapit sa mid, mas nararamdaman ko yung vibe na tabing dagat. Dito ko rin mas nafe-feel yung comparison niya with the OG. Doon sa OG kasi, yung initial spray, siguro doon yung pinakamalayo na comparison dito. Kung ikukumpara ko sila side by side. Meron ako nakukuha sa initial spray ng OG na hindi ko nakukuha dito. Pero pagdating doon sa mid to dry down ng OG, malapit nga siya. Yung amoy niya from mid to dry down, hindi ganun kalaki yung difference. So siguro mas nagiging smoother lang, tapos unti-unting humihina. Pero yung tipo ng amoy, on the fresh side talaga pinaghalong blue tsaka green. Ganun yung dating niya sa akin. Na sobrang komportable ako pagpawisan kung ganito yung amoy ko. Kasi parang kung ito yung maamoy ko, kahit pinagpapawisan ako, confident ako na magbe-blend sila ng maayos. Hindi siya, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, hindi siya masangsang na combination.
Kaya gustong-gusto ko yung amoy nito kapag pag sinabi kong summer pala dito sa video na to, tinutukoy kong summer yung parang outing, yung maaarawan ka, may initan ka, either tabing dagat or nature tripping. Ganun yung vibe na perfect siya for me. Basta outdoors, basta pinagpapawisan. Okay, usapang performance. Longevity, tumatagal siya sa akin ng 7 hours. At most siguro 7 hours. Pero siguro safe to say na 5 to 6 hours na pwede na kasi fresh siya eh, 'di ba? Hindi ko pa binabanggit yung price eh, pero mamaya mas-agree kayo sa akin na okay na siya for 5 to 6 hours na longevity. Projection, hindi siya nagsusumigaw. Okay na scent bubble, hindi sobrang lapit sa skin pero hindi rin sobrang lakas. Bawi siya sa sillage for me. Bago ako makapag-record na maayos dito, tumayo-tayo ako kanina kasi tinawag ako ng wife ko. Pero nakapag-spray na ako bago ako tumayo. So, naamoy ko naman, naamoy din ng wife ko. So, para sa akin, very good yung sillage niya. Which makes me remember, yung OG, very good dun sa lahat ng aspeto na yun eh. Pero pagdating sa sillage, dun din bumabawi yung OG. Na mamaya mas i-discuss pa natin further. So, yung projection niya siguro 1 hour, more than 1 hour, na okay naman na projection. Tapos, unti-unti nang lumalapit sa skin. Yun nga, tumatagal siya 5, 6, 7 hours at most. Lagi naman kasing dependent dun sa setting. Kung mas mainit, syempre, mas mabilis mag-evaporate or mas mabilis kang pagpapawisan, mas mabilis mawawala yung amoy. Kung sa clothes, lagi namang mas matagal eh. So, hindi na siguro issue yung sa clothes. Basta yung normal na longevity niya sa skin ko, 5, 6, 7 hours at most. When and where to use? Gamitin mo ngayon kung meron ganito kasi sobrang init. Sinek ko kanina, 50 degrees Celsius yung heat index natin. So, hindi ko alam kung nasan ka sa Pilipinas or nasan ka sa mundo kasi baka may nakakapanood sa ibang bansa. Sobrang bagay siya sa mainit. Sinabi ko nga kanina, dito sa video na to kapag sinabi kong summer, ang nai-imagine ko yung outing, yung beach, tabing dagat, o sige, swimming pool or nature tripping, yung maaarawan ka, yung may initan ka, yung pagpapawisan ka. Bagay siya sa mga ganong setting or activities. Ngayon, sabihin na nating nasa city ka lang, magja-jogging ka, okay din siya. Okay siya kahit kailan ka na pagpapawisan. Para sa akin, yung ganitong type of scent, bagay mag-mix sa pawis. Hindi pa siya nagsusumigaw. So, hindi laging lamang ang beast mode. For freshies, lalo na yung mga, kasi, di ba normal naman na kung ang activity mo, for, halimbawa, ngayong araw, pagpapawisan ka, mas malamang nagagamit ka ng freshie kesa doon sa mga gourmand. So, yung mga freshies kasi, parang design talaga sila na maramdaman mo, ma-feel mo na fresh ka pa rin, presko. Tapos, katulad na ito, hindi siya sumasangsang kapag nagmi-mix sa pawis ko. Yung ganitong type of scent talaga, para sa akin, perfecto. Kahit pagpawisan ka, hindi mag-create ng pangit na experience or na amoy. So, hindi rin, okay din para sa mga kasama mo kung may mga kasama ka dun sa ganong activity. So, pa ba? Okay ba siya sa office? Pwede naman, pero kung ikaw yung tipo ng tao na ang office mo, formal or mga malalamig na setting, feeling ko sayang siya or pwede pa rin naman, up to you. Naiisip ko lang kasi kapag malalamig, mas maraming, parang naging social yung maraming. Pag mas malamig, parang mas bagay yung ibang pabango kaysa dito. Gusto ko siyang abusuhin sa may init na pagkakataon. Okay siya for casual. Definitely okay siya for casual. Kung pupunta ka lang sa mall harabas, pwede. Isa siya dun sa mga pabango na pwede mong gamitin talaga harabas or anytime scent. Kukontra lang ako siguro nga kapag yung malalamig na setting. Alam naman natin buong Pilipinas mainit ngayon. Pero syempre may mga lugar na malalamig na air condition. Tulad ko ngayon, nakabukas yung aircon
Nakabukas yung aircon sa likod ko kasi yung mga alaga namin dito hindi din kaya yung init. Kahit kami mag-asawa, hindi kaya yung init. So anyway, kung mga formal, feeling ko talaga, hindi naman sa hindi pwede, pero may bias ako. Against ako, or pangat yung word na against. Siguro pwede kitang bigyan ng mas maraming listahan ng pabango na pwede mong gamitin sa malamig na setting, sa malamig na scenario. Gamitin mo na lang sa mainit, doon mo siya ubusin. Kung ilang sprays, lagi ko namang advice, start low, pero sa mga ganitong klaseng pabango. Tapos kung yung activity mo katulad ng mga nabanggit ko, mainit, papawisan, siguro kahit ipampaligo mo to, okay lang. Pag sinabi ko ipampaligo, kahit mag 20 sprays ka, okay lang. Yan lang. Sakit. Okay talaga siya for me eh. Pero, okay baka kasi may gumawa talaga nung 20 sprays. Karaniwan namang pangit dyan yung opening. Kapag, halimbawa, nag 20 sprays ka nga, huwag ka munang tumabi sa ibang tao kasi yung initial spray, karaniwan, may harshness. Normal naman sa mga pabango yun. Pero pagdating sa dry down, okay naman siya. Yun. Be considerate din dun sa mga makakatabi mo. Lalo kung nagko-commute ka, baka doon ka pa sa jeep or sa bus mag-spray. Sabihin mo, sinabi ko, pwede 20 sprays, tapos ginawa mo sa loob ng public utility vehicle. Pangit pa rin. Age suitability, gusto kong sabihin 20s and up, pero ganitong type ng pabango kasi pwede, okay lang kahit pang kanina pang teenagers na gala. Pwede to kahit na high school, feeling ko, yung ganitong tipo ng amoy. Kasi presko nga lang. Hindi siya yung baby boy na amoy. Hindi siya yung tipo ng parang wala siyang sweetness para sa akin Hindi, wala talaga siyang sweetness. Siguro kung meron man sa dulo, konting-konti lang. Pwede siya kahit teenager, kahit anong edad. Okay, ano yung OG na ginaya na? Hindi ko na kinuha, nandun sa naka-safe keep, nandun sa lalagyanan ko sa paol. Lagay ko na lang dito yung picture, yung Bulgari Amara. Yung Bulgari Amara, discontinued yon, pero correct me kung mali ako. Hindi ko alam kung kinontinue na siya or kung pinoproduce na siya ulit. Sobrang gusto ko yun. Try nyo i-research. Hinipe siya ni Jeremy dati. Hindi ko alam kung hinipe yung tamang word pero alam niyo naman si Jeremy kapag gumawa ng video dati ma-hype talaga yung pabango. May nakita ako sa eBay, mga presyuhan may mga nagbebenta ako, discontinued na, sobrang taas ng presyo ng Amara. So kung meron kang Amara, tabi mo lang, or kung gusto may benta, pwede mong presyohan ng mataas. Sa akin, tinabi ko na lang, sinisafe keep ko naman na maayos. Sa mga magtatanong, hindi ba masisira, hindi ba mag-expire? May expiration ang pabango, pero proven sa mga kakilala ko. Ako kasi ilang years pa lang naman ako nagko-collect 2018, 2019. May mga naging kaibigan akong fragheads, mga dekada na. Meron mga decades na yung bote pero nare-preserve nila. Talagang proper safekeeping lang. Iwas lang sa extreme changes ng temperature. Yun yung may advice ko. Yung iba nilalagay sa refrigerator na solely ang purpose is para i-safe keep nila yung mga pabango. Pero wag mong gagawin. Hindi ko isasuggest na gawin mo yon. Bago mo yun gawin, mag-research ka muna kasi baka yun pa ikasira ng mga pabango mo. So anyway, in comparison with the OG kay Bulgari Aqua Amara, si Amara kasi performer. Hindi ko masabing madaming beses ko siya nagamit, no? Kasi nga tinitipid ko na siya. Pero dun sa mga ilang pagkakataon na ginamit ko siya, alam ko na mas maganda yung projection niya. Mas malaki yung scent bubble na kine-create niya. Nag-iiwan siya ng magandang scent trail. Okay yung CH niya. Mas long lasting siya. Kumpara dito, madaling mapansin yun. Kumbaga kung isa side by side ko sila, sasabihin ko kagad na hindi ko nakikita yung bote. Blind test. Ma-distinguish mo, ma-identify mo kagad na
ito yung Amara because of the performance. Bukod doon, yung initial spray may pagkakaiba. Ano nga yung sinabi ko kanina? Ito parang nakadiretso siya sa ano kagad, sa mid to dry down ng amoy ni Amara. Hindi ko masabing masama, okay pa rin naman, at least, kasi sa ngayon kasi wala naman better alternative for Amara na alam ko. Para sa akin, since nagkaroon ako ng Amara, ito yung na-experience ko na best alternative. Baka nga only alternative na pwede kong i-recommend sa inyo. So yun. So for the price, less than 1,500 for a 100 ml bottle. Tama ba? 100 ml ka ba? Oo, alam ko 100 ml pero wala nakasulat dito. Yun, may nakalimutan pa ba ako? Wait Siguro hindi ko lang masyado na-emphasize. Yung amoy niya, masculine talaga. So baka kasi may nagtatanong pwede bang unisex? Kasi freshy, ganito, ganyan. Ramdam mo yung pagiging manly ng amoy niya. Pwede ko siya ikumpara doon sa Aqua di Gio na to. Pwede ko siya ikumpara kay Profumo saka kay Profondo. Alam mo yon yung freshy na may pagka-smoky. Pero mas pipiliin ko pa rin si Aqua Amara kaysa doon. So, kung doon naman tayo sa mga Middle Eastern or mga alternatives, mas pipiliin ko to kaysa doon sa mga alternative to sa mga Aqua di Gio. Sobrang okay siya for me. Yun lang. So, kung naghahanap kayo ng freshy na siguro pwede ko sabihin freshy na hindi usual. Freshy na unusual. Pwede nyo i-try ito. Ano ba yung kaamoy nito na iba? Wala akong maaisip Wala akong maisip bro na nakaamoy niyang malapit. So, yun. Kung may nakalimutan ako, lagay nyo na lang sa comment section yung tanong nyo. Maraming salamat. Nasa 1,400 something na tayo. Thank you.